Lord. Alam niyo, may mga panahon po na ang mundo ay dumaraan talaga sa matitinding krisis. Madalas ko na po itong nababanggit. Maraming pamilya ang nawawasak. Nagkakagulo ang mga namumuno sa ating gobyerno. Lagana po ang krimen at kasamaan. At marami ang lumalayo na po sa Diyos. Sa gitna po ng ganitong kalagayan, ang tanong po ng Diyos ay hindi gaano kalaki ang problema. Ang tanong po niya ay, sino ang handa to stand in the gap o sino ang handang mamagitan sa pamamagitan ng panalangin? So ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayong gabi ay In Search of Intercessory Prayer Warriors. Basahin po natin ang atin pong text mula po sa Book of Ezekiel chapter 22 verse 30. Ganito po ang nakasulat. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it, but I found no one. Ito po ay salitang binigkas ng ating Diyos na buhay. Noong panahon po kasi ni Ezekiel, ang Israel po ay punong-puno ng kasalanan. Wala na pong ipinag-iba sa atin pong panahon ngayon. Sa atin na lang pong bansang Pilipinas, ano po? Punong-puno rin ng katiwalian at punong-puno ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Ang pader po ng katwiran ay nasira at ang bayan ay nasa bingit po ng paghatol. Kaya't ang Diyos ay naghanap po ng isang tao na magtatayo ng pader at tatayo sa siwang to stand in the gap. Isang tao pong mananalangin, magsisisi at mamamagitan para sa bayan. Ngunit ang nakakalungkot po, sinabi ng Diyos na wala akong matagpuan. At nakakalungkot din isipin na hindi ang kakulangan ng pangangailangan ng problema, kundi po ang kakulangan ng mga taong handang tumayo para sa Diyos. Ngayon ay ganito pa rin ang panawagan ng ating Diyos. Siya ay naghahanap ng mga lalaki at babaeng handang manindigan para sa kanilang pamilya, church na kanilang kinabibilangan, sa kanilang bayan at sa kanila pong bansa. Mga taong handa pong mag-pray kapag ang iba ay tahimik, magsalita ng katotohanan kapag ang iba ay nagko-compromise, at manatiling tapat kahit na mahirap. Habang pinag-aaralan po natin ang message na ito, itanong po natin sa ating sarili, kung hahanapin ng Diyos ang taong tatayo sa siwang ngayon, tayo kaya ang kanyang masumpungan? Nawa po sa pagtatapos ng mensahe natin ito, maging handa po tayong sabihin, Panginoon, narito po ako, gamitin mo po ako to stand in the gap para sa iyong kaluwalhatian. So let's go to point number 1, mga kapatid. Plead for others. Ang intercessory prayer po, yung tinatawag na pamamagitan o pananalangin para sa iba, ay nangangahulugan ng paglapit at pagtayo sa harap ng Diyos para sa ibang tao, para sa bayan, at para sa iba. Doon po sa Book of Job, chapter 42, verse 10, it is written, when Job prayed for his friends, the Lord restored his fortunes. In fact, the Lord gave him twice as much as before. So si Job po, actually dinalaw ng kanyang mga kaibigan, nung simula para magmalasakit, para ika nga makiramay, pero dumating po sa punto na parang tinatanong nila si Job na siguro ang tindi ng kasalanan mo kaya ka nakakaranas ng ganyang mga pagsubok. Pero instead po na ituwid niya pa yung kanyang mga kaibigan, ang ginawa niya po ay namagitan na lamang po siya. And because of that, nirestore po ng Diyos ang kanyang kayamanan. The Lord gave him twice as much as before. Now, doon naman po sa Book of Psalm, chapter 106, verse 23, nakasulat naman po, so he declared he would destroy them. But Moses, his chosen one, stepped between the Lord and the people. So Moses stood in the gap. He begged him to turn from his anger and not destroy them. So si Moses naman po ay namagitan sa pagitan ng Diyos at saka ng bayang Israel na napakatigas ng ulo. So, hindi po dinestroy ng Diyos ang Israel ultimately. So kapatid kaibigan, ikaw na tinatawag ng Diyos na maging intercessor, ipag-pray mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ipag-pray mo ang mga churchmates mo, ang mga classmates mo, ang school, ang workplace mo, ang pinagtatrabahuhan mo, mga kasama mo sa trabaho, at ipag-pray mo ang pamahalaan at lahat po ng namumuno rito. Pag-pray mo ang mga mahihirap, mga may sakit,
at ang mga hindi pa nakakakilala at tumatanggap sa Panginoong Hesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Ang ibig sabihin, walang limit yung mga bagay o mga taong dapat po nating ipag-pray. Now, naalala niyo po ba yung kwento patungkol po sa apat na magkakaibigan na bitbit nila yung kanilang kaibigang paralitiko? Nung sila po'y pumunta sa kinaroroonan ni Jesus sa isang bahay at si Jesus po'y nagtuturo, hindi sila makapasok dahil siksikan po. Wala silang madaanan. So hindi ito pumigil sa kanila eh. Ang ginawa nila, umakyat po sila sa bubong. Remember? Tapos po kanilang tinungkab yung bubungan, binutas ito, tapos inihugos nila yung kanilang kaibigan sa mismong presence o tapat ng ating Panginoong Hesukristo. So minsan po may mga tao na lubhang mahina o walang kakayahan para lumapit po kay Jesus on their own. Ang prayers po natin na makapagdadala sa kanila sa kanyang presence. So napakahalaga po nung pamamagitan. Now, second point po, rely on God's promises. Ang mabisa pong intercession ay nakaugat sa salita po ng Diyos, sa kanyang karakter at sa kanya pong katapatan. Doon po sa book of Jeremiah chapter 33 verse 3, nakasulat po, "Call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know." Sino po nagsasalita rito? Ang atin pong Panginoong si Yahweh. Tayo po ay manalangin ng meron pong confidence dahil pinakikinggan at sinasagot po ng Diyos ayon po sa kanyang kalooban at sa kanyang perfect time ang mga idinudulog natin sa kanya. Ito nga po ay nakabatay po sa book of 1 John chapter 5 verse 14 and 15. Nakasulat po, "Now this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. And if we know that He hears us, whatever we ask, we know that we have the petitions that we have asked of Him." So napakaganda po niyan, kapatid, na pag tayo ay dumudulog sa Panginoon in prayer, in intercessory prayer, and even sa ating spiritual warfare prayer, rely on God's promises. Magtiwala po tayo sa Kanya. Point number 3, advocate with compassion. Ang isa pong tagapamagitan or intercessor, parang advocate yan para yung ika nga abogado yung pumapagitna siya. Pero let us all remember that we should advocate with compassion. Si Jesus po ang ating greatest intercessor. Ipinakita po niya ang kanya pong walang kapantay na pagmamahal sa pamamagitan po ng panalangin para sa mga taong sumalungat at nagpahirap po sa kanya. Kaya nga po, naalala natin, nung siya po'y nakapako sa krus, mamamatay na lang siya, pero hindi po siya nagagalit sa mga tao na lumapastangan sa kanya, nagpahirap sa kanya, nagpako sa kanya sa krus. Sa halip po, sinabi niya sa Luke chapter 23, verse 34, yung first part, Jesus said, "Father, forgive them, for they do not know what they are doing." So nag-i-intercede siya on behalf of the people and of course sa Diyos para patawarin po sila sa kanilang mga kasalanan. And praise God po at hanggang sa panahon pong ito, si Jesus po ay buhay na nagpe-pray po para sa atin. Let us look at Hebrews chapter 7 verse 25. Nakasulat naman po, "Therefore He," meaning si Jesus, "is able to save completely those who come to God through Him, because He always lives to intercede for them." Glory to God. Ano po? Kaya maging sa sandali pong ito habang tayo nag-aaral, alam ng Diyos kung anong pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Ano ba yung pinoproblema natin? Ano yung mga challenges na hina-hurdle natin? Hanggang sa ngayon po, si Jesus ay nakaupo sa kanan ng kanyang Ama at nag-i-intercede para sa atin. Di ba napakaganda pong pakinggan nun? Ito po ay isang, ika nga, masasabi nating pagpapakita ni Jesus ng compassion sa bawat isa po sa atin. Ang isa pong lifeguard ay hindi po nananatili sa tabing dagat habang pinanonood niya ang isang taong nalulunod. Agad po niyang pinupuntahan ang taong ito at para iligtas sa pagkalunod. Hindi po binabaliwala ng intercessor o tagapamagitan ng pangangailangan po ng iba. Para tayong lifeguards in a way. Sila po ay tumutugon ng mga intercessor sa pamamagitan po ng pagdadala ng mga ito sa Diyos ng mga tao nang meron pong matinding pagmamalasakit or compassion at habag. Kapatid, ipag-pray po natin, hindi lamang po ang ating mga mahal sa buhay, hindi lamang ang ating sarili, no? Kundi pati ang mga umaaway sa atin
at maging mga taong malayo sa Diyos. Tularan natin ang sinet na example sa atin ni Jesus. Pinag-pray niya ang kanyang mga kaaway para sa kanila pong ikabubuti. Now, ang last po na point ay yield to God's will. Surrender po natin, mag-submit po tayo sa kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang tunay po na intercession o pamamagitan ay naghahanap po sa mga layunin o mga purposes ng Diyos nang higit po sa ating sariling mga hangarin or desires. Now let's read what is written in the book of Matthew chapter 26 verse 39. Nakasulat po rito, he went on a little farther and bowed his face to the ground, praying, "My Father, if it is possible, let this cup of suffering be taken away from me. Yet I want your will to be done, not mine." So dito, alam ni Jesus ang kanyang kasasapitan. Alam niyang siya huhulihin na. Alam niyang siya ay pahihirapan ng matinding pagpapahirap. Alam niya na ultimately siya po ay ipapako sa cross hanggang sa siya po ay mamatay. Pero ang prayer niya, take note po ang sabi niya rito, "Yet I want your will to be done, not mine." So kapatid, magtiwala ka sa wisdom ng Diyos, sa kanyang perfect plan at sa kanyang perfect timing. Ang panalangin po ng pamamagitan ay isa sa pinakadakilang ministry na maaari pong taglayin ng bawat mananampalataya. And kapatid, that includes you. Okay? Huwag mong isipin na bago ka pa lamang na Christian. Huwag mong isipin na bata ka pa lang. Kasama ka dito, kapatid, tinatawag ka ng Diyos sa intercessory prayer. Patuloy pa rin na naghahanap ang Diyos ng mga taong mamamagitan o mag-stand in the gap para sa iba. Kapag tayo po ay nananalangin ng meron pong habag or compassion, merong pananampalataya at pagpapasakop, ang Diyos po ay gumagawa in powerful ways. Now, tanungin po natin ang ating sarili. Sino sa aking pamilya ang nangangailangan ng prayer? Definitely meron eh. Ipinagpe-pray ko ba ang aking church? Ipinagpe-pray ko ba yung mga servant leaders at mga members ng church na kinabibilangan ko? Ipinagpe-pray ko ba ang aking classmates, teachers, co-workers? Pinagpe-pray ko ba ang aking business partners kung ikaw isang businessman? Pinagpe-pray ko ba mga kaibigan na wala pa sa Panginoon? Ipinagpe-pray ko ba mga nanunungkulan sa aking barangay, sa aking bansa, sa aking bayan? At nagko-commit ba ako na maging faithful intercessor? Doon po sa book of 1 Timothy chapter 2 verse 1, it is written, sabi po ni Paul sa kanyang inaalagaan disipulo na si Timothy, "I urge you, first of all, to pray for all people." At naniniwala po ako, ito rin po ang sinasabi sa atin ng Lord. Ask God to help them, intercede on their behalf, and give thanks for them. Now, to summarize po, ang pinag-aralan po natin ngayong gabi ay, una, plead for others. Secondly, rely on God's promises. Thirdly, advocate with compassion. And lastly, yield to God's will. Tayo po'y mag-pray na mga kapatid. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, ikaw na nakikinig at tumutugon sa amin po mga prayers na inihahain namin sa iyo. Gawin mo po kaming mga faithful intercessors para sa iba. Bigyan mo po kami ng pusong mahabagin, pananampalatayang wala pong pag-aalinlangan, at pagtsatsaga po sa panalangin. Nawa po ang aming pamamagitan ay magdala ng kaluwalhatian sa iyo at pagpapala po sa mga taong aming inilalapit sa iyong trono. Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan po ni Jesus, ngayon at magpakailanman. Amen and amen and amen. Glory to God.